Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman ako'y
kabataan ay nababago, nanghihina at nalulupaypay. Kahit ang mga bulaklak at damo sa kapaligiran, natutuyo at nalalanta. Ngunit kung kayawe ay magtitiwala, buhay sisigla at lalakas. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Aking ihahayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Tulad ng agila, ako ay lilipad, ako ay tatakbo, hindi mapapagod. Ako'y lalakad at hindi manghihina. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Aking ihahayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Good morning, Jesus! At welcome po sa ating awit ng pag-ibig. CSM Edition! Ano nga ba ang meaning ng CSM? Comfy Singers Ministry! Kala ko Comfy Senior and Minor Ministry. Ayan. Hindi. Comfy Singles Ministry. Thank you, Lord. Amen. Pero bago ang lahat, mga kapatid, tayo po muna ay mag-opening prayer. Sister Maripas. Tayo po ay mananalangin, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, salamat po sa oras na ito pinagkaloob mo sa amin na ikaw ay madakila namin. Magbigay papuri, pasasalamat sa inyo. At salamat sa mga tinawag mong anak mo na mga kabataan kasama namin ngayon. Sila ay inyong patnubayan. Kaming lahat ay inyong patnubayan sa lahat ang aming sasabihin. Gabayan niyo po kami, Lord. Maluwalhati ka, mataas ka sa aming kalagitnaan. Magturo po kayo. Mangusap po kayo sa iyong mga anak, sa mga nakikinig. At we pray, Lord, na gamitin mo po kami na iyong sisidlan, ng iyong pagpapala. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning, mga kapatid. At bago po tayo mag-umpisa, ay siyempre kilala niyo naman po ako, si Sister Maripas, at ang aking kasama, si Sister Jen. Ngayon, ang aming mga kasama naman ngayon ay mga kabataan ng ating CSM na anak ng ating mga workers. Sige, si Brother. Ako po si Brother Jordan, anak ni Brother Dodi, bati ni Sister Venus. Good morning po sa lahat. Ako po si Brother Thomas, anak po ni Sister Joy, pati ni Brother Louie. Ayun po. Good morning po. Ako po pala si JB, ayun, anak po ni Minister Elmer, pati ni Sister Tata. Yan. Pero bago yan, gusto kong malaman kung ano na ba ang edad nila sa ngayon. Yan. Ilang taon na nga ba sila? Brother Sino mauna? Jordan? Si Jordan. 15 Brother po. Jordan. Ha? 15? Bali, 21 na po. 21 na po siya. 21 years old po. Oh, 2020. nag-work na siya eh. Ah, Yes nagwo-work. po, Saan opo. ka na nagwo-work, Sa Brother may Jordan? Alabang lang po, malapit lang din dito. So lately lang kakagraduate mo lang Yes din? po, last year lang po, nung last July po. Naku, praise God. Ano, Brother Dudi, talagang pinagpala ka na ngayon. Harvest time na, ha? Kasi dalawa na sa anak ni Brother Yes. Dodi ang merong trabaho. Ngayon si Brother Thomas. I'm 18 po. 18. Wow. Talaga ba?
Naku, Brother Louie, naka 18 years old ka na pala na ano Bunso, Bunso. si Thomas. At ngayon ay grade 12 po. Grade 12. Ayan. Oo, graduating ka pala ngayong taon na to, ano? Thank you, Lord. At, syempre, Hello po. Ano po? Ilan taon na ba ako? ilan taon na? 21 po. 21 years old na rin po ako. Oh. Anong kinukuha mo nga, Brother Working din JB? yan at nag-aaral. Yes po. Talaga ba, Brother Nag-aaral pa JB? po ng sobrang buti. Oo. Yan. Anong kinukuha mo ngayong course? Yung course ko po ngayon is ano po, Bachelor of Science, major in Psychology po. Wow, medyo madugo pala yan. At ngayon, ano yung work na kinukuha mo? Ngayon, ang anong work work mo? mo ngayon? Nag-apply din po kasi ako ng work ngayon po. Pero po, tapos na rin po kasi hindi na rin po ako pumapasok doon. Pero ayun, tapos na rin po sa, take care din sa opportunity na binigay ni Lord doon. And, kasi po yung napasok ko pong trabaho for experience po is customer service po. Ayun. Yan ba yung call center? Yes po. Wow, magandang experience yan. Thank you, Lord. Amen. So alam niyo po, napakahalaga kasi na ang maging Kristiyano ang lahat, 'di ba? Maging makasama sa gawain, lahat manampalataya kay Jesucristo. At nakakatuwa na ang mga kabataan din ngayon ay tinatawag ng Panginoon. Sabi nga sa Ecclesiastes 12 verse 1, remember your Creator in the days of your youth. So habang bata pa, napakaganda na ang mga anak natin ay kasama na natin sa gawain sa Panginoon. Kaya itong mga batang ito, isa lamang sila sa example ng mga kabataan na sumusunod sa Panginoon. Kaya nga, itong start ngayon itong linggong to, ay eto na po yung CSM edition ng ating Awit ng Pag-ibig. At sila po ang ating una na Sharer. mag-share tungkol sa verse natin sa araw na ito. Yes. Ang verse natin ay matatagpuan sa 1 Timothy 4 verse 12. Yan. Sabi dito na, do not let anyone look down on you because you are young, but be an example for the believers in your speech, your conduct, your love, your faith, and purity. So 1 Timothy 4 verse 12. Amen. So, alam ko na maraming karanasan ng mga batang ito at meron tayong unang tanong sa kanila, Yes. Sister Jen. Para sa ating unang tanong, ito talaga gusto ko ring malaman ito eh. Kasi syempre, usually, sa mga matatanda, natatanong natin ito. Pero ngayon sa edad nyo, ano ba yung nagiging struggle ninyo sa paglapit sa ating Panginoon? Kasi syempre, di ba, lumaki na tayo sa ganitong gawain eh. Lumaki na tayo na may prayer meeting, lumaki na tayo na mayroong fellowship, may Bible study. Pero gusto kong malaman is, dumarating ba tayo sa time na buhay natin na minsan may struggle tayo or minsan parang cold tayo or parang minsan talagang dumarating yung time na may katamaran. Alam mo, hindi naman laging mainit na yung gigising ka ng maaga. Gusto kong, kasi ito pong mga anak natin na ito, mga kapatid, sila po ay kasama natin sa ating music ministry. Yan. At every Sunday po, nakakapag-practice po kami ng umaga dahil yun po yung free time nila. Ngayon, ang tanong ko po is, ano ba yung nagiging struggle ninyo sa paglapit natin sa Panginoon? Brother Ako na po. Jordan. Sa akin po, sa paglapit kay Lord, nahirapan po ako siguro sa part po na para sa akin in general na lang. Kasi yung sa time talaga. Kasi pansin po natin kapag mga gentong age na talaga, talagang sa time nagkakatalo kasi marami kaming ginagawa. Tapos meron po kasi ako nakita, pag bata ka, wala kang pera, tapos You have all the time. Oo, tapos may energy ka rin, pero Yes. wala kang pera. Pera, Oo. oo. Pero pag matanda ka naman, Middle age. wala ka ng pera pera. ka Ay, may na. pera, May pera ka na, ka. pero wala ka ng Walang time. Oo. May energy. Mga ganun po. Tapos napansin ko, sa ngayon, dahil sa gantong age, nagkaroon na ako ng work. So, parang nahahati yung time ko sa
pag serve kay Lord. Siguro like every Sunday na lang din talaga syempre nakakapag-church tapos hindi na nakakasama sa prayer meeting minsan dahil kahit Saturday, meron din kaming overtime na ginagawa sa work. So, parang nawawalan ng time sa pagbabasa ng Bible, minsan sa pagpipray. Pero kahit ganun po, syempre, andyan sila, mama at papa na patuloy na nagpapaalala sa amin na, mag-pray tayo. Kaya ayan, every night, nagpipray pa rin kami bago matulog. Para ganun man, na lumalayo man kami, nahirapan kami lumapit sa ganung paraan, nalalapit pa rin kami gamit sila mama at papa po. Parang ganun po para sa akin. Amen. Praise God. Amen. Si Brother Thomas. Yan, Thomas. Sa akin naman po, siguro po, sa kaibigan ko po sa labas, sabihin po natin na peer pressure po. Yes. Parang hindrance po kasi sa akin na meron po akong kaibigan sa labas na non-believers, tapos sanay po sila sa mga worldly na mga bagay po. Nahirapan po ako sa na lumapit kay Lord kasi hindi ko po alam kung tama ba or dapat ba yung ginagawa po namin doon sa labas po. Yun po. Amen. So talaga yun, may struggle talaga yan. Mahirap yan. Oo, kasi, Lalo na pagka mga kaibigan mo, gusto minsan sila i-please. Oo. Pero na kay Lord ka, gusto mo rin i-please sa magulang mo. Totoo. Pero alam mo, Brother Thomas, nasa tamang daan ka. Magpatuloy ka lang kay Lord. Yes. Yung ginagawa natin. Kasi malalaman mo. Kasi ganyan din kami ni Sister Jen noon, nadadala kami sa mga barkada. Totoo yan. Sister Maraming Maripa. mga bad influence sa paligid namin. Gusto mo magpakabait, pero may hindi mo mga magawa. Kasi kayo temptation. nakapaligid rin Yes, sa'yo, sa malaking paligid impact. mo. Pero the more na gano'n, lalo kang lumapit kay Lord. Kasi lalo mo siyang hanapin sa buhay mo. Siya maging number 1 sa life mo. At talagang kayang-kaya ni Lord ayusin ang mga bagay-bagay. Pati isip mo, puso mo, mababago. Kasi ang Word of God ang nagbabago sa bawat puso. isa. Yes. Yun. Totoo yan. Yes. Si Brother, naman? Si Brother JB. JB. Yun po. Yung sa akin naman po is yung, lang po, parang, siya, yung lack of courage po, pati motivation sa, kasi na rin po, example na rin po, kunyari sa pagising po ng umaga rin po, kahit sabihin na po natin hindi sa, sa pagtugtog or sa may gagawin, ganon. Parang, ay po talaga yung naghihinder sa akin na, yung kung paano ako lalapit kay Lord. Kasi talagang, doon po talaga ako nagsa-struggle eh. Parang nahirapan po talaga ako i-manage siya, yung sa paggising on time. Pero thank you Lord pa rin po kasi every Sunday naman po, minsan po talaga ako yung nauuna ditong pumasok pagtutugtog. Kasi po talagang kahit po sabihin natin na medyo hindi po ako motivated nung araw na po. Pero pag naalala ko po na, ay tutugtog ako kasi para kay Lord to kasi ito yung heart's desire ko. Yun yung gusto ko talagang gawin. Kaya thank you Lord din sa binibigay niyang grace sa akin and sa ayun din po, sa blessing na binigay niyang talent sa akin para po i-offer sa Kanya. Ayun po. Thank you, Lord. Napakaganda, no? Kasi pag kay Lord ka, alam mo yung priority mo eh. Pagka alam mo na dapat si Lord ang una. Kasi nga, sabi sa Word of God, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Sa Lahat ng Matthew 6:33 yes, yan. darating na lang yung mga bagay-bagay, mga bagay na gusto natin kung uunahin natin siya. Yan ang susi. Susi ng pag-unlad, ang unahin ng Panginoon. Kaya pag ayaw na ng katawan, lalo mong humingi ka ng tulong kay Lord kasi ang kalooban niya, unahin natin siya. Amen. Yan yung sinasabi na make Him the priority. Talagang gagawin mo siyang priority. Sinasabi na hindi ka pwedeng mag-make ng excuses. Kundi talagang gagawin mo siya, you will make a decision. Kagaya nga na sabi ni Brother JB na talagang pipilitin mo na gumising ka sa umaga kasi nga alam mo na ang priority mo ay ang gawain sa Panginoon. At meron tayong awitin dyan. Uunahin. Yes, Yun, awit muna tayo kay awitin nga Lord. natin.
kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggan ngayon. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Lagi akong nananabik sa iyong mga salita. Lagi akong umaasa sa iyong kalinga, aking paghahangarin. Malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo. At maging karapat-dapat. At maging karapat-dapat sa iyo. At maging karapat-dapat sa iyo. Ang laman ng puso ko. Amen. Praise God. Ang ganda talaga na ang hangad natin ngayon na sa Panginoon tayo, maging karapat-dapat tayo. Sa sarili natin, syempre hindi natin kaya. Pero andyan si Lord, ang kanyang Espiritu Santo na tumutulong sa atin para magawa ang kanyang kalooban. Amen. So, yung pangalawa namang tanong. Yes, dito po tayo ngayon sa ating pangalawang tanong para sa kanila. Yan. Dahil syempre mga kapatid, lahat po kami dito ay lumaki na. Hindi sa katawan, Brother Arnold. Hindi rin sa height. Kumbaga nagkaedad na. Ayan. Paano or ano ang naging significant sa inyo na binasa natin kanina sa 1 Timothy 4 verse 12? Gusto ko unang tanungin si Brother JB. Yan. At ano yung napili mo dito sa 1 Timothy 4 verse 12 na ito? Sa akin po is yung nagano po talaga sa akin is yung sa in speech po. Kasi parang ayun po kasi talaga yung parang pinaka-base po ng pagkakasunod-sunod ng pagiging good example po. Kasi once po na yung speech natin is talagang nakaka-evangelize and nakaka-encourage ng tao, ayun, talagang may kita ng tao sa'yo si Lord and talagang dun sila maniniwala, ay, ito, believer to, ito, Christian to, which is, ito yung magandang sinasamahan natin as youth, pati as nag-grow as a fellow Christians po. Ayun. Ganun po. Minsan ba nang bubuli ka rin? Hindi naman po. Ano lang po, tamang asar lang po. Pero yung pambubuli po talaga, hindi naman po. Pero yung asar lang po na yung talagang hindi naman po ma-offend, yung Joke nakakatawa lang. lang po talaga. Ganon. Ayun lang. Pero was there a time ba na dumating sa'yo na may nagsabi sa'yo na or nakarating sa'yo na naka-offend ka ng ibang tao by our speech? Ano po, based po sa experience ko, opo. Kasi di naman po talaga may iwasan yun. And ayun, thankful din po ako kasi once na may magsabi sa akin noon and malaman ko. And ayun po, meron po akong time sa sarili ko na mag-reflect sa kung ano yung sinabi ko and kung paano ko ba siya na-offend or what. Tapos, natry ko na lang din if may chance ako na i-approach siya para sabihin na if na-offend ko siya, sorry, ganun. Kasi, syempre, Christians tayo, kailangan talaga tayo din yung nag-a-approach talaga sa kanila if ever na
Kasi ayaw din natin ng may misunderstanding or what, ganun. Kaya mas maganda na clear ang lahat, pati di naman talagang intention na i-offend siya. Kaya ayun. Thank you, Lord. Yes, totoo nga. May konti lang akong dyan. Kasi itong 1 Timothy 4 verse 12, sabi doon, do not let anyone, advice kasi ito ni St. Paul kay Timothy. Yes. At si Timothy ay bata pang manggagawa ng Panginoon. Sabi niya doon, do not let anyone look down on you because you are young. So, itong advice na to, kasi bakit kaya niya naging advice ito kay Timothy? Kasi una nga dahil bata siya. Dahil maraming mga, kahit noong pa naman, kahit ngayong panahon, may mga pag bata pa, ang tingin ay, anong tingin? Walang alam, di ba? Pag bata Walang ka pa, wala ka experience. pang alam. May kanta dyan, di ba? Batang-bata ka pa, At marami ka pang kailangang kailangan malaman at at intindihin sa mundo, di ba? Yan ang tingin ng mga tao sa mga kabataan. Pero sabi ni St. Paul, do not let down. Kasi si Timothy, tagapagturo na ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya kay St. Paul, huwag mong hayaan, hamakin ka nila. Kundi maging mabuti kang halimbawa. At isa na nga doon, sa nabanggit ni Brother JB, in speech. So, ng mga kabataan, maging example sa pananalita, lalo na tayong mga nakay Lord na. Totoo na bago na lahat sa atin Pati lalo-lalo na yung ating dila na dati kung ano-anong lumalabas, mga dire-diretsong mura, hindi na natin kayang gawin ngayon yun. Totoo yan. Di ba kahit nga makapakinig ka ng mura, parang naaano ka na, naaano ka parang mayroong something na hindi mo na kaya siyang hindi na maka-agree. Yes. Yung spirit na nasa sayo, hindi mo na kaya yon. Kahit ikaw, magsalita ka ng masakit, di ba agad-agad na convict ka. Oo. Kasi hindi mo rin kaya yung sinabi mong masakit doon sa kapwa mo. So habang, ito ang nais ni St. Paul kay Timothy, na maging example in speech, ganon din sa ating mga Kristiyano. Maging example tayo, wag natin hayaang hamak-hamakin tayo, kundi maging ehemplo tayo sa ating pananalita. Di ba, Sister Jen? Totoo yan, Sister Maripas. Kasi dito sa 1 Timothy 4:12, kung mapapansin natin, nandito yung do not, saka do Di ba sabi, do not let anyone. Pero ano gagawin natin? Do. Di ba? In your speech, di ba? Be an example Ito yung gagawin natin. Be an example with your speech, your conduct, your love, your faith, and purity. Alam mo ba, makwento ko lang meron akong di naglalaro sa jeep, ng isang laro, online gaming. Parang ilang taon lang to, parang mga 10 years old. Maya-maya, nagulat ako. Nagmura. Diyos ko, nagulat ako talaga. Kasi minsan, di ba, hindi natin namamalayan yung bang, dahil minsan nakababa tayo dun sa gadget natin, minsan, hindi natin mamalayan dahil masyado natin siya mostly na naririnig, minsan, yun yung nasasabi natin. Kaya napakahalaga na kailangan punuin natin ng salita ng Diyos, di ba? Faith comes by hearing and hearing the word of God. Kaya kung ano yung naipasok sa atin, minsan, madalas, yun talaga ang lumalabas, di ba? Yung what comes from the heart comes out to our mouth. So, mahalaga talaga na punuin natin lagi ng salita ng Diyos para ang lumalabas din sa atin ay puro salita ng Diyos. Ayan, thank you, Lord. Kasi napakahalaga dito ay kung ano yung salita na ginamit natin at kung paano natin sinabi yung salita na yon at kung paano yung salita na yon ay ikinuwento natin sa ibang tao at kung paano magbe-benefit ang ibang taong. Number 1 is tayo po mga Kristiyano, we do not use filthy talks. Ito po yung mga green jokes, di ba? Sa church, minsan, di ba? Sa mga kasamahan natin, sa katrabaho, minsan may mga times talaga na mapagkikwento yung mga green jokes or pagka, hindi lang basta green jokes, kundi joke mismo na minsan hindi natin alam, nakaka-offend na pala tayo na binibiro natin. Example, ako rin po, palabiro, masyado kasi ako masayahin, palabiro. Minsan, to the point na yung limit ko sa biro na yun ay nakakasakit na po ng ibang tao. Kaya nga sabi doon sa Colossians 3:8,
But now you must also rid yourselves of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Isa pa po, we do not take the Lord's name in vain. Sabi dun sa Exodus 20 verse 7, you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuse His name. Ito po ay last week lang, mga kapatid. Mayroong nagpunta sa amin na Englisherang bata. Nagugulat ako. Paulit-ulit niya sinasabi na, Sus Mariosep, my gosh, ano ba ito? Diyos ko po, nagugulat ako. Sabi ko, nasa CR po ako. Sabi ko, oy, wag mo sabihin yan. Tapos may narinig ko yung anak ko si Dwayne, nagsasalita ng Sus Mariosep. Sabi na anak ko, bakit mama, ano ba masama doon? Sabi ko, hindi mo ba alam na ibig sabihin ng Sus Mariosep ay Jesus, Mary, and Joseph? Minsan, nagagamit natin siya. Di ba? For what? For what purpose? Ano siya? Para ano? Di ba? Masabi mo na gano'n? Expression lang? Di ba? Kaya sabi dito do not use, minsan yung Diyos ko po. Di ba? Minsan parang may nalaglag, Diyos ko po. Minsan nagagamit natin siya sa ganong mga salita. Tayo ba minsan ganon din? May times, no? May times po pag nagugulat. Nagugulat. Buti na lang yun ang nasasabi. Pero hindi. Do not use. Tapos ito pa. We do not gossip. Ay, ito masarap to. Ay, sorry Lord. Hindi totoo. Minsan talaga, di ba minsan pagka kunyari, alam mo yun, nung out of nowhere na bigla na pagkwentuhan lang, masarap minsan magchismis, magkwento, pero alam nyo, ito talaga, kinokorek talaga tayong lahat ni Lord na bilang Kristiyano talaga, ito ang isang pinakaiiwasan natin. Kasi dapat po talaga ang lumalabas sa ating mga bibig ay puro papuri sa ating Panginoon. Yan nga rin na isang hinihingi ko rin na tawad kay Lord. Kasi minsan, di ba, minsan mapakwento ka lang, tapos minsan nag-a-agree ka na dun sa tao. Kaya nga sabi sa Ephesians 4:29 do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Unang-una po nakita ko dito is merong acronym na BAG. Is it the Lord's bag? Bag. Ibig po, B-A-G. Yung B po is to build up. Letter A, is it appropriate? And letter G, and we should be gracious in our words. So kaya nga sabi talagang kailangan yung ating mga salita ay pinakaiingatan po natin. Kasi out of it comes the spring of life. Tayo ba mga kapatid, minsan ba sa ating pananalita, nakikita ba si Lord sa atin? Or minsan nasasabi, di ba minsan nasasabi, uy, Kristiyano ka siguro, may times ba na gano'n na nangyari sa atin, na nasabi sa atin or sa barkada natin? Use the mic. Yes po. Lalo na kapag, kunwari, may topic kayo, nag-uusap-usap kayo, tapos biglang nababanggit mo yung tungkol kay Lord. Or minsan nga, pag sinabi ko lang na, napapa-thank you Lord ka kapag nagbibigay sila. Bakit thank you Lord? Hindi naman ako si Lord. Sabi ko, kasi ganyan kami sa church namin. Lumaki kami na kinikilala namin si Lord na lahat ng binibigay ay nagmumula sa Kanya. Parang ganun yung pag-sabi. Oo, Brother JB. Yung sa akin din po, ayun, same lang din po nung kay Jordan na kasi may friend kasi kami sa parang kasi share ko na lang din, yung na-meet namin sa Discord. Kasi lagi namin nakasama kami nila nila EJ, ayan, nila Thomas. Tapos ayun, nakakatuwa lang din kasi every time nakasama namin siya. Tapos minsan kasi pag kumakain kami, talagang sinasabi ko sa kanya, uy, thank you Lord, gumaganon talaga ako sa kanya. Tapos ayun, parang lately lang din, naririnig ko na rin siya na naggaganon. Kaya natutuwa rin po ako minsan na astig naman na. Parang nahawa ka sa akin sa thank you Lord ko. Pero may maganda rin naman pong sa kanya kasi dahil kami nga po sinasamahan niya rin na, kasi wala rin po talaga siyang group of friends na mga believers din po talaga. Kaya ayun, thank you Lord din na Tapos ayun din po, parang siguro po next time if may chance, invite ko siya umattend din dito. Ayun, yung mga friends kong nasa labas. Ayun, thank you Lord. Yeah. Brother Amen. Thomas. Siguro po sa akin, medyo iba. Kasi hindi po yung sa thank you Lord po, po sa akin, yung mga kaklase ko po sa school kasi nag-aaya po sila ng gala or kung saan-saan man. Tapos sinasabi po nila na na yun nga,
yung, na minsan, hindi nila ako sinasama kasi alam nilang Kristiyano ako. Na yung gagawin po nila is, hindi po sangayon sa akin. Minsan sabihin nila, ay wag yan, kay Lord yan. No. Pero okay lang po sa akin yun kasi mabuti na po na-aware po sila na Kristiyano ako. Yan, thank you Lord. At may awitin si Brother JB. Ay, ayun po. Meron po akong awitin ngayon and ano po siya, yung Magnify the Lord with me. Amen. Thank you. Thank you, Lord. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear and be glad. I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. I will give you thanks, O Lord, and worship you as long as I live. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Thank you, Lord po. And thank you, Lord. At ngayon naman po mga kapatid, sa ating pangalawang kapatid na ating tatanungin, ano nga ba ang naging significant sa iyo nitong 1 Timothy 4:12? Thank you, Lord. Yan. Sa akin naman po, ang kahalagan ng 1 Timothy 4 verse 12 sa akin is yung sa love po. Yung, but set an example sa love. Then, kasi share ko lang po na simula kasi pagkabata, nararanasan na natin yung love. Hindi lang natin alam kasi nasa loob pa tayo ng tiyan. Pero nararamdaman na natin yung love dahil sa ginagawa ng mama natin. So, dun pa lang, hanggang sa pagtanda mo, ginaguide ka ng magulang mo, ayun yung pinapakita niya yung love na galing din kay Lord para malaman mo na ang love ay hindi lang siya para sa, kunyari, sa girlfriend mo or para lang sa kaibigan mo. Ang love para sa lahat, para rin sa mga kapwa mo na believers. So, parang, parang, kumbaga, pagdating sa love, yung at early age pa lang, nagkakaroon ka na ng kumbaga guided ka na ng magulang mo or ni Lord dahil sa love na pinaparamdam nila sa'yo. Like, ayaw nilang mapahamak ka, ayaw nilang mapunta ka sa mga gentong gawain, ayaw nilang maranasan mo to. Kaya, dahil sa love na yun, pinapakita nila yung care nila na, ito ang dapat maging ganito ka paglaki mo, kilalanin mo si Lord. Parang ganun para sa akin po. And, yung share ko lang din yung kay Gary Chapman nga, yung kung paano pinapakita yung love sa 5 love language, yung word of affirmation, acts of service, gift giving, physical touch, and quality time. So, through this, mapapakita natin yung love sa kapwa natin na mai-share din natin sa kanila kung paano kumikilos si Lord sa buhay natin. At kung paano din kumikilos talaga yung love. Kasi napakalawak po nung love. Parang simpleng salita lang siya pero grabe yung laki yung impact niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi
marami tayong taong kakilala sa labas or kahit sa loob, kahit kapwa believers mo na hindi natin masasabi na kung ano ba yung ugali niya. Minsan makaka-interact tayo ng ibang tao na hindi natin gusto yung pag-uugali niya. Like, kailangan natin sila pakisamahan dahil ganun talaga, magkakaiba tayo ng character sa buhay. So, bilang anak ni Lord, kailangan ipakita natin yung pagmamahal natin sa kanila. Dahil doon, pinapakita mo rin na isa kang anak ng Diyos. At pagdating naman din sa mga kakilala mo, lalo na yung mga tao, pamilya mo, pag pinapakita mo naman yung love din sa kanila, parang nilalapit mo rin sila kay Lord. Opo. Parang ganun yung para sa akin pagdating sa love po. Praise God. Amen. Alam mo, totoo yan, ano? Sabi nga, God is love. So, yung na kay Christ, must also have this love. Kasi lahat tayo na kay Lord, di ba? So, ngayon, ikaw ba nakaranas ka na kwento ka naman, ng konti na ma-in love? Opo, nakaranas na po ako. Siguro po yung mga puppy love, magkakagusto ka sa mga... Aso? Hindi. Hindi, I mean yung mga bata pa lang kayo na nagkakaroon ka ng love sa isang tao. Hindi naman yung deep na love talaga, pero mga simpleng bagay lang. Like, gusto mo siya nakakasama, ganun. Gusto mo siya maging kaibigan pa. Mga ganun pong bagay. Oo, yan din na tawag na dyan. Dati kasi may girlfriend yan si Brother Jordan. So, ang tawag doon ay eros kind of love. So, love for yung opposite sex. Meron din yung philia kind of love, yung love mo sa parents mo. So, yan mga ganyang kind of love ay nararanasan natin. At iba-iba kasi yung karanasan na yan dahil sa magulang mo, sa love life mo, at meron din yung higit sa lahat yung agape love. Kasi yung agape love exceeds all kind of love. Kasi divine yan eh. Yan yung kahit na ginagawan ka ng hindi tama, kailangan mo pa rin mahalin. Kasi Conditional, ano? Oo, kasi sabi, di ba, love your enemies. Ang hirap And nun. pray for them. Instead, pray for them. 'Di ba? Yun ang way na para maipakita mo pagmamahal, panalangin mo sila. Dati nga, meron akong kasama rin dati na hindi ko Patawad. atim yung kanyang ugali kasi nagkagalit siya, nagwawala siya. Pero lagi sinasabi sa akin ni Lord, minsan gusto ko siya itakwil sa baga, lumayo ako sa kanya. Pero pag nagko-confess ako kay Lord, sinasabi ko sa kanya problema ko sa taong yun. Lagi niyang sinasabi sa akin ni Lord. Lagi ako may word na sinasabi niya, mahalin ko siya. Thank you, Lord. No? By the grace of God, practice mo pala yun. Pinapractice mo. Kasi nandun na yung pag-ibig ng Diyos sa puso mo. Eh. Ipapractice mo na lang. Kaya yung hindi ka ibig-ibig na mamahal mo din. Na, ang nangyayari, pinagdadasal mo na lang. Diba? Naaawa ka kesa sa sumama ang loob mo. Yun ang pag-ibig, nakakapagpatawad ka. Yes. Kahit masakit ang ginawa sa'yo, napapatawad mo. Nakaranas ka bang ganun? Opo. Ayun nga po, syempre na, sa 21 years din, nakaranas din naman ng ganung bagay. Pero, si Lord pa rin talaga yung kumilos Anong para ginawa mo? patawarin ko po. Kasi kung ako lang, ayoko patawarin eh. Pero dahil kay Lord, tinulungan niya ako, opo. Grasya na lang ni Lord po din na magpatawad. Tapos, syempre, para mag-heal din kung ano man yung nararamdaman. Praise God. Napakagandang sinabi mo yung healing. Kasi totoo, para magkaroon ng healing, you have to forgive. And Yes. forgiveness is kailangan mamamahal mo lang ang tao kapag nakapagpatawad ka. Yes. Magagawad mo yung agape love. Kasi talagang yan ang nais ni Lord sa atin, magmahal sa ating kapwa, i-extend natin ang tulong sa kanila, lalo sa mga, meron kasing iba-ibang level din ng spirituality. Merong hindi pa nakakaabot.
So, unawain mo yon. Kung medyo naiunawaan mo na, ibig sabihin, nakakaabot ka. Kung nakakapagpatawad ka, ibig sabihin, ganun na yung maturity mo. At kung nakakapagbigay ka, instead na gumanti ka, binigyan mo na, hayaan mo na lang. Ibig sabihin, tumataas ang level ng maturity, ng spirituality, ng relationship kay Lord. Diba? Pero pag hanggang ngayon, meron kang sama na loob, galit, no? Hingi natin ng tawad. Kasi di ba may salita ang Panginoon sa Matthew 6 na if you are going to offer something on the altar, and then you remember that someone is against, may sama ng loob ang isang tao sa'yo, iwanan mo muna yung iyong gift at makipagkasundo ka. So, ganun kahalaga na yung extension ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon, dati hindi natin kaya. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos ay nasa sa atin, nang tinanggap natin siya, siya ay nananaan sa puso natin, nagagawa na natin. Mahalin ang mga hindi kaibig-ibig. Madaling mahalin ang nagmamahal sa atin. Kamahal-mahal. Mga nagmamahal din sa atin, tsaka kamahal-mahal, di ba? Yung nagbibigay sa'yo, nag-uunawa sa'yo, daling mahalin yan eh. Pero, yung mga nagbibigay sakit sa'yo, disappointment sa'yo, mahirap. Pero kaya, dahil ang Diyos ay sumasa atin na. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin na. Amen. So, aawit si Brother Jordan. Ako'y iyong hinanap, Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Ako'y iyong niyakap, Jesus. Ako'y iyong hinagkan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Pag-ibig na walang katapusan, buhay na may katiyakan, buhay na walang hanggan, sa'yo lamang matatagpuan. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Papuri, luwalhati. Thank you, Lord. Amen. At ngayon, tayo muna ay babate sa mga may birthday sa araw na ito, January 6, 2024. Happy birthday! Sister Mitzi Jokno. Sis Janet Atienza. Brother Samuel Kiman. Brother Melchor Flores. At happy anniversary po kay Brother Bunny and Sister Jo Agimbal. Brother Al and Sis Sally Garcia. happy Happy birthday and happy Happy anniversary!
anniversary. Happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary! Thank you, Lord. I-enjoy po natin ang araw na ito sapagkat hindi lahat ay umaabot sa edad na yan at anibersaryo. Hindi po ako nananakot. Thank you, Lord. Yan. Be grateful for every year. Amen. Na binibigay sa atin ng Panginoon. At ngayon, mga kapatid, tayo naman po sa ating pangatlong kapatiran o anak na magbibigay ng sharing kung ano nga ba ang naging significant sa kanyang buhay nitong 1 Timothy 4 verse 12. Tawagin natin si Brother Thomas Belmonte. Hello po. Sa akin po is conduct po. Conduct. Conduct, yan. Conduct. Para sa akin po is I can be an example po sa amin mga youth, kasing age ko po, especially po, dun po sa mga kaibigan ko sa labas, na, for example po, isa po dun is think before you speak po, kasi, ayun nga po, pag-isipan nyo po muna bago nyo po sabihin. Kung maganda po yun, kung hindi po sa kanya makaka-offend or kumbaga negative thought po na iisipin sa'yo po. And yun po, to be an example po is dapat po makita po nila na yung kung ano po yung lumabas sa bibig ko at mga actions na ginagawa ko po is makikita po nila si Lord po. Ayan po. Isa ko pong example doon, yun nga po yung kanina po yung hindi nga po sa pag-imbita sa akin ng mga kaklase ko since alam po nilang Kristiyano ako. Yung iba ko pong tropa doon is hindi po sumasama kasi yun nga po, naisip rin po nila na mali rin po yung paglabas-labas at yung gagawin po nila doon. Ayan po. Yan. Pagka sinabi bang conduct, ano ito sa Tagalog? Sister Maripas? Pag-uugali. Yan, pag-ugali or behavior siya, no? O asal. Asal. Oo. Kasi nga, di ba, sa 2 Corinthians 5:17, when anyone is joined to Christ, he is a new being. The old is gone, and the new has come. So kung dati, masamang asal, di ba, dati masamang asal tayo eh. Ako, Sister Jen, mga masamang asal Naku, kami. snukno ka na. Hindi Masamang talaga naman. pag-uugali. Yes. Sumasagot sa magulang. Yes, pabalang. Pabalang kung sumagot, di ba? Ganyan tayo noon. Pero, Meron pang bago. Alam mo kung ano ngayon? ano? Mamaya na. Oo. Ngayon yan mga bata talaga. Manyana. Si Mayana. Mayana habit. Oo. Wait lang, ganyan. So, yung ganda nga ngayon eh. Alam mo bakit? Bakit? Di ka na kailangan sumigaw. I-text mo na lang. I-chat mo na Tapos lang. replyan ka. Wait Tapos- lang. Wait lang. Ganun pa din. So, lahat ng to bilang mga taong binago na ni Lord, dapat, totoo, na yung buhay natin, iba na. Hindi na kagaya dati. Pero hindi naman yan na agad-agad. Kumbaga, Yes, unti-unti. gradual ang pagbabago. Ang mahalaga, nakikita mo mali ka, at Yes. Acceptance. at sa susunod, mas pag-iigihan mo pa. Ngayon nga 2024, may goal ako eh. Ano yun, Sister Maripas? Kasi, nung 2023, ang gusto ko ay bumait. Pero, Bumait. Hindi naman. Nagagawa ko naman. Kasi, ang goal ko yun eh. Goal ko yun na leading sa akin ni Lord na mas maging mabait sa kapwa, mapanguna. Pag sinabi kasing mabait sa lahat Lahat ng na yan aspeto. eh. Big sa pag-iisip, pag may pumasok na evil Hindi thoughts, tama. di ba? Agad-agad nire-reject mo, pinapalitan mo ng good thoughts. Philippians 4:8, fill your mind with those things that are good.
things that are true, noble, right, pure, lovely, and honorable. Tapos, ang maging mabait in speech. Tulad ng Yes. sinabi natin kanila, maging magalang ka, seasoned with grace. Yes. At sa sa pag-uugali mo, yung kung dati ay mas gusto mo pakabig, iyo lang lagi. Ngayon matututo ka ng magbigay. Oh, o wala kang pakialam dati, basta ako meron. Bahala ka kung Bahala wala ka sa buhay mo. Oo. Pero ngayon, tinuturuan ako ni Lord na dapat nakikita sa atin ang magagandang pag-uugali. Yes. Maging Considerate. maging considerate. Anong Tagalog po nun? May konsiderasyon. Iniisip ang Iniisip iba. ang iba bago Yes, considerate. sarili. Yung Yes. tinutulungan mo. So nakikita sa atin, pagpapasensya, pang-uunawa, yan ang magandang mga pag-uugali na dapat meron tayo. Dapat kahit na lang sa loob ng tahanan, kahit na Yes. sa labas, mahalaga ang magandang pag-uugali kasi na kay Kristo na tayo. At ang alam nyo, pinakamahalaga kasi ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos ang magbabago sa atin. Amen. Kaya makikita natin ang tamang pag-uugali natin. Dapat ito pala, ganyan. Dapat pala hindi ito. Kaya itong 2024, kung mabait-bait na ako noong 2023, gusto ko sa 2024, mas higitan ko pa. Sa grasya Yan ng ang goal Panginoon ko talaga, ngayon no? 2024 na yung makita sa akin si Lord. Yes. Hindi lang makita, kundi pati sa personal ko, sa isip ko, sa puso ko, hindi ako naglalagay. Kaya yung purity din, purity, isa sa pag-uugali na dapat meron tayo. Be an example in purity. Kasi yung minsan yung isip natin, puso natin, madumi. Madumi. Totoo. Sabi nga sa Hindi Matthew 5:8, Blessed are the pure in heart, they will see God. Yes. So how can we see God if our heart are not pure and our minds are not pure? Sabi nga ni Kuya Ernie, bulok. Bulok. So, itong 2024, binabantayan ko ngayon ang aking pag-iisip, yung ang laman ng puso ko. Kasi maganda ang maging nakalulugod tayo una sa Diyos. Pangalawa, makikita ng kapwa natin. Aba, iba na rin si Sister Maripas, nagbago-bago na rin Dati, mainitin ang ulo. Ngayon, hindi na masyado, di ba? Kung dating pala sigaw, ngayon, medyo Mas ng pasensyoso, konti. at saka dati tampuhin, Tampuhin, nawawala yan. na. So, maganda na habang lumalago tayo sa Panginoon, yung ugali din natin, paganda ng paganda. Meron niyang awitin dyan, naalala ko, yung I live by your grace. It's no longer I that lives, but Christ lives in me. Tsaka may they see you in me. Yes. Awitin nga natin Oo, saglit sige. yan. Sa chorus na tayo. I live by your grace. I live by your grace. Your grace alone. Your grace alone. It's no longer I that lives, but Christ lives in me. Now I live by your grace. Your grace alone. Your grace alone. May they see you in me, for I live because of you. Thank you, Lord, for your grace. Naalala ko lang, Sister Maripas, nung tayo nag-prayer nung Lunes. Ang sabi nga, di ba, para sa ngayong New Year, kailangan yung acceptance. Tanggapin mo na tayo nagkamali. Pangalawa, humingi ng tawad sa Diyos, sa kapwa, at pakalinisin ng Panginoon ng banal na dugo ang ating mga kasalanan. Pangatlo, pagka tayo'y nakahingi na ng tawad, change. Magbago sa grasya at awa pa rin ng Panginoon at hihingin nga natin ng
kanyang grasya na Maganda rin na talagang may goal ka. yun, Para goal. maging conscious ka sa mga ginagawa mo. Tama. Ikaw nga, Brother Jordan, ngayong 2024, anong goal mo? Sa akin, ang goal ko ngayon 2024 is yung talaga, self-development. Gusto kong higitan yung mga bagay na kaya ko dati. Kailangan ngayong year na to, mas kakayanin ko. Lalo na yung pati yung mga problema na maliit man or malaki. Gusto ko pagka dumating sa akin yung problema na yun, andyan si Lord para sa akin, para tulungan ako, para kakayanin ko lahat po ng dumating man. Ganun po. Amen. Ikaw, Thomas, Brother Thomas, anong goal mo for 2024? Katulad lang rin po kay Brother Jordan po. Actually, wish ko rin po nung Pinagpe-pray nung Pasko. na, Pinagpe-pray ko po na maging better po na tao. Amen. Better, hindi bitter. Better po, BT. Yeah. Much better than Yes. before. Yes Yes. po. Brother JB. Sa akin naman po is yung gusto ko lang po kasi mag-step up rin po sa mga bagay na kaya kong gawin. Like, sa pagtugtog po, ayun, gusto ko pa po mag-step up, gusto ko pa pong matuto sa Kasi, ayun po talaga yung gustong-gusto ko talagang matutunan and gusto kong gawin po talaga. And ayun po, gusto ko pa pong mag-improve ng mag-improve. Ayun. Very Thank you, Lord. nice. Yan. Si Sister Jen naman, ikaw naman, may goal ka ba 2024? Hindi Be na a good mommy? Oo. Yan. Totoo po yun. Totoo yan. Oo, kasi talaga namang mas ngayon, mas gusto ko mas makabanding ang mga anak ko, mas more time with them. Yan. At sa family, syempre. Yan ang ngayon ang pinaka-goal ko talaga. At syempre, sa ministry. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, Brother... Brother Thomas. Thomas. Ang iyong awitin. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo'y ipapamalita ko sa lahat ng tao. Aking sasabihin, ikaw ang dakila. Papupurihan ka magpakailanman. Bawat araw, bawat hakbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Pagkat ikaw Ang lahat sa buhay ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Thank you, Lord. Kaya ngayon, mga kapatid, bago tayo magpaalam sa kanila, baka meron kayong gustong ipayo sa mga kabataan natin na mga nanonood sa kanila. Ngayon, sa atin. May papayo ko lang po sa mga ka-youth ko rin, sa taga-compi man or sa ibang nakakarinig ng neto ngayong umaga. Yun dun nga about sa love, patuloy natin na ipakita at ipamalas yung love na tinuturo or pinaparamdam sa atin ni Lord, hindi lang para sa mga tao na kakilala natin, pati rin sa mga kaaway, kailangan iparamdam natin sa kanila na mahal natin sila and na si Lord ang center sa buhay natin. Kaya nagagawa natin yung mga ganung bagay. Pati na rin hindi lang syempre hindi ko kasi ito nasabi kanina na yung love para sa ibang tao lang. Syempre para din sa sarili natin. Kasi
kailangan natin unahin, mahalin yung sarili natin. Parang minahal na rin natin si Lord sa ganung paraan. We cannot give what we do not have. Yes po. Yan. Okay. Si Brother JB, yan. Sa akin po, parang advice lang sa lahat ng youth and para rin sa akin, parang mas okay na rin na be a good example na rin sa lahat. Like, para sa sarili mo, maging example ka na lang rin ng pagiging mabuting tao para once na makamit ka ng ibang tao, ganyan. Ay, ganito pala pag yung tao is talagang mabuti and madaling pakisamahan, ganyan. And ayun, parang as a youth kasi, syempre marami tayong naka-interact na iba't ibang klase ng tao and talagang meron din tayong mga mamimit na mga tao na di natin ina-expect na ganun pala sila. And ayun, syempre as a Christian, kailangan din natin maging good example. Kahit sabihin natin yung surrounding natin is sobrang hindi siya predictable, mas okay na rin na mag-start sa yung pagiging good para makita rin ng ibang tao na ay, okay pala yung ganito, mas okay yung ganito. Parang, mas mag-i-enjoy ako sa ganitong company. And ayun, thank you, Lord. Amen. You make Christianity attractive. Diba? Makakadraw ka ng tao. Tama yung sinasabi mo, Brother JB. Brother Thomas. Yun sa akin naman po, since yung verse po natin ngayon is 1 Timothy 4 verse 12, yung sabi po dito, don't let anyone look down on you because you are young. Para sa akin po is, nga po, since bata pa po, yung iba po is, hindi po sanay talaga mag-preach. Isa na rin po doon. Tapos, mapayo ko lang po na, hindi po porket bata ka po is, wala ka po magagawa. Umanap ka po ng ibang way na pwedeng i-please si Lord po, na yung mga gift na binigay sa'yo ni Lord. And Amen. Napakaganda. Thank you, Lord. At sa May huling tayo? awitin. Awitin tayo, Brother So, Arno. mga kapatid, salamat po sa pagsama niyo sa amin Amen. sa oras na ito. Salamat. Susunod ako sa'yo, Panginoong Yesus. Susunod ako sa'yo, Panginoong Yesus. Ngayon at kailanman. Susunod ako sa'yo, Panginoong Yesus. Susunod ako sa'yo, Panginoong Yesus. Ngayon at kailanman. Nasa'yo Ang buhay na walang hanggan. Nasa'yo ang tunay na daan. Susunod ako sa'yo, Panginoong Yesus. Susunod ako sa'yo, Panginoong Yesus. Ngayon at kailanman. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God bless us all, mga kapatid. God bless us all. See you bukas, Sunday Fellowship. God bless. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.